Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang tunay na kulay. Nakakadalawang tungga pa lamang ang binatang Koreano na si Daewon, ngunit tila ba ramdam na niya ang kakaibang tama ng alak. Makailang beses niyang inilibot ang tingin pero para bang gumagalaw na ang kanyang paligid. Ayos ka lang ba, Day? Tanong ng Pinoy na kaibigan na si Troy. I'm okay, don't worry. Sagot naman ni Daewon. Bagamat hindi nakakapagsalita ng tuwid na Tagalog tulad ng ibang Koreano, kaya naman itong umintindi ng wikang Pinoy. Kaya rin itong magsalita ng wikang Ingles, sapat na para makakonekta ito kay Troy. Sabi ko naman kasi sa iyo huwag yan ang inumin mo. Tsaka, di ba, nagpaalala na ako sa iyo, huwag kang tatanggap ng alak mula sa ibang tao, lalo na sa babae. Gwapo ka pa naman. Napapailing na wika ni Troy habang tinatapok ang balikat ng binata. Can we go outside? I just want some air. Full of smoke here. Sabi ni Daewon. Pinaunlakan naman ito ni Troy. Sa halos 4 na buwan nilang pagkakaibigan, batid na nitong madaling masuffocate ang Koreano sa mausok na lugar. Lumabas sila at tumambay sa tapat ng parking lot. Nagsindi ang dalawa ng sigarilyo at sabay na nagbuga ng hangin. Ano palang balak mo kay Kim? Akala ko ba nililigawan mo siya? Di mo ba type? Bakit parang hindi na kayo nakikita? Tanong ni Troy. Di alam. I mean, ako bigla iwan Kim. I don't know why but she ghosted me. Dismayadong wika ni Daewon. Ay nako, ang bagal mo naman kasi yata Alam mo, ang mga babae ay gusto niyan mabibilis. Direct to the point mo din. Hindi yung may gusto ko sa yung sabihin sa'yo, kaso ganyan. Huwag ganun. Natatawang wika ni Troy. Nahinto lang ang kanilang pag-uusap nang may tumawag kay Troy sa entrance ng bar. O, diyan ka lang babalik ako. Tumakbo papasok ng bar ang lalaki. Naiwang mag-isa si Daewon sa gutter at patuloy lang sa paghithit. Mga ilang sandali lang ay naramdaman na naman niya ang pagkahilo. Mas lumala ang tama ng alak dahil napakapit na siya sa pader. Nang idilat niya ang mga mata niya, ay bumungad sa kanya ang isang pamilyar na babae. Ang babaeng yon ang nag-abot sa kanya ng alak dahilan para mahilo siya. Kisses? Sabi ng Koreano at unti-unti na ring nagdilim ang kanyang paningin. Nagising na lamang si Daewon na nasa loob siya ng isang van. Nahihilo-hilo at nangihina pa rin siya kaya wala siyang lakas para pumalag. Pagtingin niya sa loob ng van ay puro babae ang kanyang kasama. Saan niyo ako dala? What are you going to do? Akawain niyo kidnap? Tanong ni Daewon na bakas ang kaba sa boses. Nagtatawanan lamang ang mga babae sa loob ng van. Ano ka ba naman? Anong kidnap ang pinagsasabi mo? Dadaling ka lang namin sa hotel. Gusto ka lang naman naming matikman Tila kinikilig na wika ng babaeng si Kisses. Ha? Ako, Tikim? Ano inyong sinasabi? Tugon pa ni Daewon. Lalong nagtawanan ng mga babae. Napuno ng hiyawan ng loob ng van. Walang magawa si Daewon kundi ang hayaan na lamang ang mga nangyayari. Hindi niya rin kasi alam kung bakit siya bigla na lamang nanghina. Makalipas pa ang mga sandali, ay nakarating na rin sila sa isang hotel. Paglabas nila ng van, ay nakaramdam si Daewon ng hilo na tila ba naging triple ang epekto. Inakay siya ng mga babae at akala ng mga taong nakakita ay lasing lamang ang binata. Sumakay sila sa elevator at nagpunta sa ika-9 na palapag. Pumasok sila sa isang kwarto at bumungad sa kanila ang malawak na sala. Base sa nakikita ni Daewon ay kwarto yon ng isang VIP. Ano gawa niyo sa akin? Tanong ni Daewon habang nanginginig ang boses. Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman namin sasaktan Dadalhin ka lang namin sa langit sa pamamagitan ng sarap. Maharot ang pagkakasabi ni Kisses sa kanya habang nakalingkis pa sa braso niya. Isinalampak siya ng mga babae sa kama.
Nakita niyang may mga kamera na inaayos sa mga yon at itinutok sa harap mismo ng kama. Batid ni Daewon kung ano ang mangyayari. Medyo nataranta siya dahil alam niya na kapag natapos ang gabing yon, magiging sikat na siya sa mga kilalang website na malalaswa. Tigil niyo ito, please. Don't do this, Kisses. Sabi ng Koreano sa babaeng nakilala niya lang sa bar. Lumapit sa kanya ang babae, tinawakan siya sa baba. Pasensya ka na, Koreano, pero kailangan namin ng pera eh. Ikaw lang nakikita namin paraan para makakuha ng pangangailangan namin. Sabi ni Kisses na tila ba siya ang boss ng mga kasama nitong mga babae. Kung gusto niyo ng pera, ako bigay. Just let me go. I'll give you what you want. Just don't do like this. Pagmamakaawa ni Daewon. Nagkatinginan ang mga babae pero wala sa kanilang mga tingin ang awa. Desidido ang mga yon na gawin ang kanilang masamang balak sa dayuhan. Ako dayuhan lang. Ako wala gawa masama sa inyo. Bakit ako inyo ganito? Pilit na tumatayo si Daewon mula sa kama ngunit hindi niya kinakaya. Masyadong malakas ang pampahilo na pinainom sa kanya kung kaya't pati balanse ay di niya magawa. Kung ako sa'yo, makisama ka na lang. Ikaw naman kasi napakadali mong utuin. Binigyan ka lang ng alak ng magandang babae. Akala mo, ganun lang yon? Tingnan mo ngayon, mukha kang kawawa at basang sisiw. Saad ni Kisses nang ito ay tumabi sa kanya. Ano gawa niyo sa akin tapos nito? Do you plan to kill me? Tanong niya. Ano ka ba naman? Hindi ka namin papatayin, no? Palalayain ka rin namin pero sa isang kondisyon. Wala kang pagsasabihan na kahit na sino tungkol sa mga mangyayari ngayon kasi kapag nagsumbong ka, ikakalit namin ang video mo. Pagbabanta ng babae habang may nakakainsultong ngiti sa mukha. Napapailing na lang si Daewon dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Mga ilang saglit pa ay tuluyan na ngang nangyari ang binabalak ng mga babae. Iginapo si Daewon sa haligi ng kama habang ang mga babae naman ay parang mga asong ulol na ginagapang siya. Marahil para sa iba ay isang jackpot na may tuturing na makasama ang maraming babae sa ibabaw ng iisang kama. Ngunit para kay Daewon, ang mga sandaling yon ay isang bangungot at impyerno na kahit kailan hindi niya ninais na maranasan. Walang nagawa si Daewon kundi ang hayaan na lamang ang mga babae. Nakaramdam siya ng galit nang maalala ang isang bangungot na tinakasan niya pa noong bata pa siya habang siya ay nag-aaral pa sa Korea. Hindi na namalaya ni Daewon ang mga nangyari. Natauhan na lang siya nang makitang nagbibihis na ang mga babae. Patawa-tawa at ang iba ay kumikindat pa sa kanya. Inalis na ni Kisses ang pagkakatali niya sa kama. Nawala na rin bahagya ang pagkahilo ng binatang Koreano. Pasensya ka na talaga, Dea. Mga bayarang babae lang kami. Hindi sapat ang kinikita namin sa pagbibenta ng katawan para tustusan ko ang nanay ko na may sakit. Kaya kailangan naming umextra sa ganito. Sa pagkuha ng video tapos ibibenta namin sa ibang bansa. Hindi naman talaga namin ito ginagawa noon eh. Pero wala eh. Ang hirap ng buhay. Sorry talaga. Ang request kasi ng customer ay Koreano daw. Kaya huwag ka mag-alala, mamaya lang ibibigay namin sa iyo ang parte mo. Basta sa atin lang to ha. Kapag nagsumbong ka, alam mo na, damay-damay tayo. Wika ni Kisses at nagawa pa nitong halikan si Daewon sa labi ng marahan. Ngunit hindi na yon naramdaman pa ni Daewon dahil sa namumuong galit sa kanyang kalooban. Iniwan siya ng mga babae sa unit na yon. Napatingin siya sa isang lapad ng tig-1,000 na binayad sa kanya ng grupo ni Kisses. Dinampot niya yon. Aminado siya sa kanyang sarili na kailangan din niya ng pera. Kaya kahit labag sa kalooban niya, kinuha niya yon. Mag-6 na taon na si Daewon sa Pilipinas. Dito na siya tumira sa Pilipinas para takasan ang impyernong dinaranas niya sa sariling bansa. Wala siyang kahit na sinong kamag-anak sa Pinas. Kaya hindi naging madali ang buhay niya. Hindi sumasapat ang kinikita niya sa bakery para ipambayad sa lahat ng gastusin.
Madalas nga siyang nangungutang kay Troy para lang may maibayad sa renta ng bahay sa Makati. Malaki ang naitulong ni Troy sa kanya noon pa man. Ang lalaking yon ang tumutulong sa kanya para takasan ang mga nangyayaring hindi maganda sa kanya. Nagkakilala sila ng lalaki sa isa ring bar. Hulog si Troy ng langit para kay Daewon dahil ubod ito ng bait sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Daewon sa pera habang nagliliyab ang galit sa kanyang puso. Dahil sa nangyaring yon ay nabuhay ang puot na matagal na sana niyang kinalimutan. Puot na sa paglipas ng mga araw ay unti-unting lumalala. Bagsak ang balikat ang binatang Koreano nang lumabas na siya sa hotel. Napaupo na lamang siya sa gilid ng gutter. May lumapit sa kanyang isang babae. Maputi at maganda ang babae. Ano sa'yo? Do you understand Tagalog? Tanong ng babae. Agad namang napatayo si Daewon. Kinabahan siya. Pakiramdam niya ay may gagawin na naman sa kanyang masama ang babae. No, don't come near me. Layo, ikaw layo. Nanginginig pa ang tinig ni Daewon noong mga sandaling yon. Baka sa kanyang mukha ang matinding trauma. Hindi kita sasaktan. I just want to ask if you're okay. Nakita ko kasi na parang tulala ka eh. Don't worry, I'm not a bad person, okay? Sabi ng babae sa kanya. Bagyang kumalma ang kalooban ni Daewon. Naisip niya na hindi naman lahat ng babae ay magkakapareho. Tiningnan niya ng maigi ang babae. Naramdaman niya ito sa mga babaeng nagdulot sa kanya ng takot at trauma. Your name? Nag-aalalang tanong ni Daewon. Mas lumapit pa ang babae at ngumiti sa kanya. Fiona. Call me Fiona. Sagot ng babae. Fiona? Yes, Fiona. How about you? Patanong na tugon ng babae. I'm Daewon. Tipid nitong sagot. Nice name, Daewon. Nakakaintindi ka naman ng Tagalog, no? Oo, pero konti lang. Sabi naman ng binata. If you don't mind, anong nangyari sa'yo? Gulong-gulo ang buhok mo at damit mo. May nanloko ba sa'yo o nanakit sa'yo? Sabihin mo lang at sasamahan kita sa presinto na malapit lang dito. Wika ni Fiona. Agad na naging aligaga ang mata ni Daewon nang marinig ang mga salitang yon. Paulit-ulit na tumatakbo sa utak niya na hindi siya maaaring magsumbong. Batid niya kasi na kapag ginawa niya yon ay mas lalong magiging komplikado ang lahat. Hindi na nakapagsalita pa si Daewon at agad na rin siyang tumakbo paalis. Sumakay siya agad ng taxi kung kaya't hindi siya kaagad nahabol ng babae. Umuwi siya sa apartment na kanyang tinutuluyan. Malakas niyang isinarado ang pinto at saka sumiksik sa gilid ng kama at drawer. Nakapatay ang ilaw ng mga sandaling yon. Perpektong pagkakataon para magmukmok. Nanginginig sa takot si Daewon habang bumabalik sa kanyang isipan ang mga nangyari sa hotel. Ang mga eksenang yon ay tila ba naulit lang noong nasa high school pa siya. Sinasabunutan ni Daewon ang kanyang sarili dahil sa mga pumapasok sa utak niya. Para bang sasabog na ang kanyang dibdib dahil sa takot at kaba. Hindi, wag niyo ko galawin. Ayaw ko. Sigaw ng binata at makilang ulit pa niyang inuntog ang ulo sa pader. Maya-maya lang ay nakarinig siya ng sunod-sunod na katok at sigaw mula sa labas. Ay, kung magpapakamatay ka na naman dyan, pwede ba wag ka magingay? Gawin mo yan ng tahimik. Kalabog ka ng kalabog eh. Punyemas na Koreano to ha. Sabi ng sikyo na si Mang Fed na matagal nang naiirita kay Daewon. Natawa at naiyak na lamang si Daewon noong mga sandaling yon. Natatawa siya dahil sa tagal na niya sa apartment na yon, tila ba wala pa ni isa sa mga naroon ang naging kaibigan niya. Parang turing sa kanya ay kakaiba. Nakatulog na lamang si Daewon sa sobrang dami ng iniisip. Nagising siya ng 12:00 na ng tanghali. Agad niyang dinampot ang isang lapad ng pera. Nakaramdam kasi siya ng gutom. Tatayo na sana siya nang makitang umilaw ang kanyang cellphone. Binasa niya ang text na naroon. Doon niya nalaman na si Kisses pala ang nag-text. Nakuha pala ng babae ang kanyang numero nang hindi niya nalalaman. Pwede ka ba sa Sunday? Gagawa tayo ulit ng video. Malaking bayad nito.
ikaw ang lead man. Mag-reply ka kung gusto mo ha. Nagsarado na naman ang kamao ni Daewon dahil doon. Sa sobra niyang galit ay binato niya ang cellphone sa pader. Kadili! Babae, kadili! Wika niya sa sarili. Bumaba na lamang si Daewon sa ground floor. Naroon kasi ang kantina madalas niyang kinakainan kapag tinatamad siyang magluto. Pag-upo niya sa harapan ng table, may natanaw siyang isang babae na pamilyar ang mukha sa kanya. Nang mapalingon sa kanya ang babaeng yon, ay doon na siya naging sigurado. Uy, Daewon, tama ba? Ikaw yung kagabi, di ba? Sabi ng babae na lumapit pa sa kanya at may daladalang tray. Oo, ako yun. Sabi ni Daewon. Sa'yo, pasensya ka na. Yun lang kasing alam kong Korean eh. By the way, can I sit with you? Tanong ng babae. Hindi alam ni Daewon ang sasabihin kaya napatango na lang siya bilang tugon. Hold lang ako saglit ha. Iwan muna kita. Tanging sabi ni Daewon sabay nagmamadaling tumayo. Pumunta siya sa counter. Habang naghihintay, makailang ulit niyang sinusulyapan sa table ang dalaga. Ngumingiti lang yon sa kanya. Ngunit ang ngiting yon ang nagdudulot sa kanya ng kaba na hindi niya maintindihan. Sa mga sandaling yon, hindi niya maikakaila na parabang may positibong epekto ang babaeng si Fiona. Akala ko tatakbuhan mo na naman ako eh. Pabirong wika ni Fiona na makabalik na ang binatang Koreano sa table. Ikaw ba wala BF? Baka BF galit sa akin na ayaw ko gulo eh. Sabi ni Daewon. Paraan niya yon para malaman kung single pa ang dalaga. Ano ka ba naman? Sa tingin mo ba makikitable ako sa'yo kung may magagalit? Baka ikaw may GF. Sagot naman ni Fiona. Ako? No. Wala ako GF. Natawa si Fiona at tinampas pa siya nito sa balikat. Ang hampas na yon ay may kakaibang kahulugan para sa binata. Pakiramdam niya ay may pagtingin sa kanya ang dalaga. Noong mga sandaling yon, nagsimula ang ilusyon ni Daewon. Hinayaan niyang pumasok si Fiona sa kanyang buhay dahil aminin man niya o hindi ay may nararamdaman na kagad siya para sa babae. Lumipas pa ang maraming araw at tuluyan na ngang napalapit ang kalooban ni Daewon sa babaeng si Fiona. Napadalas ang kanilang pagkikita lalo pat iisang apartment lang pala ang kanilang tinitirhan. Nalaman din ni Daewon na estudyante pa lang si Fiona. Nag-aaral ito sa kursong medisina sa isang kilalang universidad sa Maynila. Ang pagtingin ni Daewon kay Fiona ang nagtulak sa binata para maging interesado sa pagkakaroon ng maraming pera. Naisip niya kasi na dapat ay marami siyang pera para bumagay sa kanyang minamahal na babae. Hello, kisses? Let's meet. Ako payag na gusto mo. Gawa tayo video. Basta ako bayad mo ha. Sabi ni Daewon sa babaeng si Kisses habang kausap niya ito sa cellphone. Halos magtatatalo naman sa tuwa ang babae. Wow, buti naman pumayag ka na. Ang papangit naman nakukuha naming lalaki. Sagot ni Kisses. Agad na nagkita ang dalawa. Kahit nalabag sa kalooban ni Daewon ay tatanggapin niya ang ganoong klase ng trabaho. Ang mahalaga lang sa kanya ay kumita ng pera. At nang sa ganon ay may panggastos siya sakaling yayain na siya ng date ni Fiona. Isang malaking kama na pinalilibutan ng mga maraming kamera ang naging pwestuhan ni Kisses at Daewon. Silang dalawa lamang ang magkasama noong mga sandaling yon. Para sa kanilang dalawa lang ang sasahurin. Huwag ka mag-alala, naka-blur ang mukha mo. Sabi pa ni Kisses sabay haplos sa mukha ng lalaki. Lumalakas ang tibok ng puso ni Daewon. Muli na naman bumalik ang malaimpyernong naranasan niya sa Korea. Ang mga ngiti ni Kisses ay pinapaalala ang ngiti ng kanyang ina noong gabing yon. Ang ngiting kanyang kinatatakutan. Nanginginig ang kanyang kamay. Nahihirapan na rin siyang makahinga dahil sa mga iniisip niya. Pero wala na siyang nagawa. Hinayaan na lamang niyang bumalik ang masasamang alaala para lamang sa pera. Ilang minuto lamang ang itinagal ng kanilang ginawa. Nakaraos na rin si Daewon nang mahawakan na niya ang kabayaran. Gayunpaman, unti-unti nang nabubuo ang pagkamuhi niya kay Kisses.
Nakikita niya ang mukha ng kanyang ina sa babae na nagdudulot sa kanya ng matinding galit. Tatawag ako ulit sa iyo ha kapag pwede na tayong gumawa ulit ng video. Maharot na wika ni Kisses, sabay halik sa kanya ng marahan. Hinahayaan na lamang yun ni Daewon, ngunit ang totoo, maraming masasamang bagay na ang tumatakbo sa utak niya. Dali-dali siyang umuwi ng kanyang apartment. Agad siyang pumasok at mabilis na binuksan ng drawer. Kinuha niya roon ang kanyang gamot at saka ininom. Habol ang hininga niya habang nakasandal sa pader. Hindi, ayoko na balik dun sa dati. Bulong niya sa sarili na pilit inaalis sa kanyang utak kung ano siya noong mga panahong nasa Korea pa siya. Nang kumalma na si Daewon ay lumabas siya sa kanyang silid. Hinanap niya si Fiona dahil hindi yun nagre-reply sa kanyang mga tawag. Nang makarating na siya sa rooftop ay napahinto si Daewon. Nanlaki ang kanyang mga mata at napalunok ng laway nang makita ang babaeng minamahal. Ngunit sa pagkakataong yon, may kahalikan si Fiona na isang lalaki na hindi kilala ng binatang Koreano. Nagsarado ang kamao ni Daewon. Kung ano-anong kademonyohan na naman ang pumapasok sa kanyang utak. Aligaga ang kanyang mga mata. Ang kamay niya ay tila ba may sariling isip. Namalaya na lang kasi niya na may hawak siyang isang bote ng soft drinks. Mabuti na lamang ay napansin niya pa ang kanyang sarili bago pa siya mapansin ng dalaga. Uy, Daewon! Tawag sa kanya ng babae nang pababa na sana siya ng hagdan. Lumapit sa kanya si Fiona kasama ang lalaking matangkad na may dihamak na mas gwapo kaysa kay Daewon. Dahilan para manliit ang Koreano. Siya nga pala si Romel, boyfriend ko. Babe, si Daewon, kaibigan ko Koreano. Wika ni Fiona. Oh, magandang gabi bro. Sabi ng lalaki at nagtangka itong makipagkamay kay Daewon. Ngunit nakatuon lamang ang tingin ni Daewon sa babaeng si Fiona. Napapailing ang lalaking Koreano nang mukha na naman ng kanyang ina ang kanyang nakikita. Mabilis ang tumakbo pababa ng hagdan. Napakibit-balikat na lamang ang babae at ang nobyo nito. Stop! 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 Sigaw ni Daewon habang paulit-ulit ang pinapalo ang kanyang ulo. Napahinto lang siya nang biglang may sumagi sa kanyang isipan. Napatingin siya sa kanyang drawer. May kinuha siya roon na isang bagay na matagal na niyang hindi nagagamit. Isang panyo na madalas niyang dinadala noon nang siya ay nasa Korea pa lamang. Napangiti ang binatang Koreano. Tila ba tuluyan ang bumalik ang dati niyang sakit na akala niya ay matagal na niyang nalagpasan. Ngunit ang di niya inaasahan ay muli yung mabubuhay ng dahil sa mga nangyayari sa kanya. At yun ay ang ginagawa ni Kisses at ang pagkakaroon ni Fiona ng ibang lalaki. Ang lahat ng yon ay naranasan niya sa kanyang ina kung kaya't pakiramdam niya wala silang pinagkaiba sa taong kinamumuhian niya. Inayos ni Daewon ang kanyang sarili. Parte ito ng tunay niyang katauhan na nagawa niyang itago mula ng pansamantala siyang gumaling. Hello Day! Putik! Ngayon ka lang nagparamdam ah. Tara, inom tayo. Ako nang bahala. Doon ulit sa bar. Bungad ni Troy nang tawagan ito ni Daewon. Okay, punta na ako. Sagot ng Koreano. Nang patayin niya ang tawag ay sumilay ang kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Ang ngiti na matagal nang nawala sa kanya mula nang mapadpad siya sa Pilipinas. Bihis na bihis ang lalaki nang umalis siya ng bahay. Sabik na siyang makapunta sa bar pero ang totoo si Kisses ang nais niyang makita. Pagdating niya sa bar ay kaagad niyang inilibot ang kanyang paningin. Una niyang natanaw si Troy na nakikipagsayawan sa ibang babae. Hindi niya pinansin ang kaibigan niya. Sa halip, hinila niya agad si Kisses papunta sa parking lot nang makita niya yon. Hey, anong problema mo? Tanong ni Kisses nang nasa harapan na sila ng isang sasakyan. Hindi nagsalita si Daewon. Nakatitig lang ito sa mga mata ng babae. Walang ano-ano'y bigla itong hinilikan ng babae ng madiin. Halos hindi na makahinga si Kisses sa sobrang mapusok na galaw ng lalaki. Ano ba ginagawa mo? Pero gusto ko yan. Mabirong wika ni Kisses nang sandali silang kumalas. Let's make a video and earn money. Wika ng binatang Koreano.
Hindi na nagsayang ng oras si Kisses. Agad niyang hinila si Daewon papunta sa sasakyan na pinahiram sa kanya ng boss na bakla. Tara, doon tayo sa kondo ko. Malagkit ang tingin na iginawad ng babae kay Daewon. Ang hindi niya alam ay yun na pala ang simula ng kalbaryo ng kanyang buhay. Makalipas ang halos kalahating oras, nakarating na rin sila sa kondo. Nagmamadali si Kisses na maiset up ang mga kamera. Nang ayos na ang lahat, ay agad na lumapit si Daewon sa babae at saka nagsalita. Sila mo buhay ko! Sila mo puri tsaka katawan ko! Pasigaw na wika ni Daewon na siya namang ikinagulat ng babae. Ha? Anong pinagsasabi mo? Nagtataka ang babae dahil ang alam niya gustong gusto rin ni Daewon ang kanilang ginagawa dahil ilang beses na nilang inulit yon. Nanlilisik ang mga mata ng binatang Koreano sa mga pagkakataon na yon, dahilan para magsimula ng mag-alinlangan ang babae sa kanya. Alam mo, ang labo mong Koreano ka. Akala ko ba okay na tayo sa ganito? Kung ayaw mo, sabihin mo, Naudlot ang sasabihin ng babae nang makatanggap siya ng malakas na sampal mula sa binata. Nagsalita ang Koreanong si Daewon na hindi naman naintindihan ni Kisses. Basta ang alam lang ng dalaga ay may binanggit ang binata na mother. Baliw, hindi ako ang nanay mo, no? Kung ano man ang ginawa sa'yo ng nanay mo, wala ako doon. Siya ang anuhin mo, wag ako. Wala akong kasalanan. Mabilis na umibabaw si Daewon sa babae at diniin ang panyo sa bibig at ilong ni Kisses. Wala pang kalahating minuto ay nakatulog na yon ng ganun kadali. Kinuha ni Daewon ang mga kadena sa bawat haligi ng kama. Itinali niya ang kamay at paa ng babae. Winasak niya ang damit ng babae. Tinanggal niya rin ang bra at panty nito. Wala siyang balak na pagsamantalahan ng babaeng si Kisses. Mas karumal-dumal pa ang tumatakbo sa isip niya. Nagsarado ang kamao ni Daewon. Nakaramdam siya ng galit ang balikan muli sa alaala ang pangmumulestya sa kanya ng kanyang ina. Dahil doon, hindi na niya napigilan na suntukin si Kisses sa tiyan. Kapag nakikita niya ang babae ay naaalala niya ang kanyang ina. Dahil sa malalakas na suntok ni Daewon ay nagkamalay si Kisses. Nakita ng dalaga ang tila demonyong nakangiti sa kanyang ibabaw. Walang magawa ang babae kundi ang umiyak na lamang habang sinasalo ang mga suntok sa kanyang mukha. Talsikan na ang mga dugo sa kanyang kama. Ama, patay ka na! Sigaw ni Daewon at muling tinadtad ng suntok sa mukha ang dalaga. Hindi ako nanay mo! Pilit na sigaw ni Kisses. Sandaling tumigil si Daewon at tumawa ng malakas. Para na itong nababaliw. Malayong malayo na ito sa dating mahinahon at tahimik na tao. Please, wag mo akong patayin! Daewon! Utal-utal na wika ng babae at ilang beses na rin itong sumusuka ng dugo. Ngunit walang naririnig ang binatang Koreano. Mukha pa rin ng kanyang ina ang nakikita niya, kaya para sa binata wala siyang dahilan para buhayin pa ang babae. Hindi pa nakontento ang binatang si Daewon. Kumuha siya ng kutsilyo sa kusina. Pagbalik niya ng kama ay nagsitalsikan na lamang ang mga dugo sa kung saan-saan. Makalipas lang ang halos isang oras, natagpuan na lamang ni Daewon ang sarili na naglalagay ng pira-pirasong katawan ng babae sa maleta. Kalmado lang si Daewon noong mga sandaling yon. Tila ba normal at matagal nang ginagawa ni Daewon ang bagay na yon. Tinanggal lang niya ang sapi ng kama at pinagkasya sa basurahan. Pagkatapos ay nagpunta naman siya sa banyo para maligo. Pakanta-kanta pa ang binata habang dinadama ang malamig na tubig mula sa shower. Kakaibang saya ang nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Pakiramdam niya ay muli niyang pinatay ang tao na naging dahilan kung bakit siya humantong sa ganon. Ang pagpatay na may kinalaman sa kanyang nakaraan ay malaking satisfaction para kay Daewon. Tila ba binubusog ng pagiging murderer niya ang kanyang ego at damdamin. Pagkatapos maligo ay itinabi na lamang niya ang maleta sa gilid ng kama. Umaagos pa ang dugo mula sa bagyang nakabukas na zipper. Bye-bye, Kisses. Nakangiting wika ni Daewon.
Walang ibang nakasaksi sa kanyang ginawa kundi ang 4 na kamera na nakatutok sa kanila. Gamit ang sasakyan na dala ni Kisses ay bumiyahe si Daewon paalis. Minessage niya si Fiona para yayain itong magkape. Napapangiti si Daewon sa ideyang si Fiona na ang kanyang isusunod. Fiona, bye-bye. Sabi ni Daewon na tila isang batang nababaliw. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe ay tumawag si Fiona sa kanya. Inihinto niya ang sasakyan sa gilid para sagutin yon. Ano yung? Pagbati ni Daewon sa kabilang linya. Ano yun, Daewon? Saan tayo? Tanong ng dalaga sa kabilang linya. Kung saan mo gusto, doon tayo. Ikaw decide. Ikaw babae. Sabi ni Daewon. Natawa na lamang si Fiona. Okay. I-message ko na lang sa'yo kapag nakapag-decide na ako. Maliligo lang muna ako ha. Sundin mo ako dito sa apartment. Wika ng babae at saka pinutol na rin nila ang tawag. Mabilis na lumipas ang mga oras. Magkasama na ang dalawa sa loob ng sasakyan. Normal lang ang kilos ni Daewon na tila wala itong ginawang kasamaan. Day, mukhang iba na yata ang dinadaanan natin. Pagtataka ni Fiona nang mapansin na sa ibang kalye na siya idinadaan ni Daewon. Iba. Sige, tayo balik. Sagot ng lalaki. No, diretso mo na. Baka may ibang daan dyan tapos hanap na lang tayo ng ibang mapagkakapihan. Bakit? Ikaw payag? Di ba ikaw may boyfriend? Do you think your boyfriend is okay with this? Tanong ni Daewon na siyang nagpagalaw ng isip ni Fiona. Hayaan mo yun. Hindi ko naman talaga yun mahal eh. Dumidikit lang ako kasi matalino. Alam mo na, siyempre para tulungan niya ako makapasa. Yun lang. Sa narinig na yun ni Daewon ay nabuhay na naman ang galit sa kanyang kalooban. Loko mo boyfriend mo? Seryosong tanong ni Daewon. Ngumiti si Fiona na may halong pagkailang. Hindi naman sa ganun. Loko mo boyfriend mo? You and her are the same. You are useless and bad mother. Nagulat na lamang si Fiona nang magtaas ng boses si Daewon. Wala siyang ideya kung bakit bigla na lamang naging gano'n ang reaksyon ng binatang Koreano. Day, anong sinasabi mo? Sinong tinutukoy mo? Nalilitong wika ni Fiona. Hininto ni Daewon ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bigla na lamang nitong sinakalang babae sa liig. Nang mapansin niyang hindi na makahinga si Fiona, ay pwersahan niya itong hinila palabas ng sasakyan. Dinala niya si Fiona sa damuhan. Nang tangkain ni Fiona na sumigaw, ay tinakpan ni Daewon ng panyo ang bibig at ilong nito. Dahilan para tuluyan ng mawalan ng malay ang dalaga. Kinaumagahan, natagpuan na lamang ang katawan ni Fiona na puno ng saksak. Naliligo ito sa sariling dugo. Halos humiwalay na ang ulo sa liig nito. Karumal-dumal ang sinapit ng dalaga sa kamay ni Daewon. Si Daewon na sobrang layo na sa dating siya nang ito ay baguhan pa lamang sa Pilipinas. Lunes ng hapon, 3:00. Abala si Troy sa paglalaro sa kanyang cellphone nang mapadaan ng kanyang pinsang pulis na si Marlo. Hoy Troy, hindi ka ba nanonood ng balita? Yung kaibigan mong Koreano, inuli namin kanina sa Makati. Sabi ni Marlo habang nasa labas ng gate. Hindi agad siya narinig ni Troy kung kaya't pumasok na ito at inagaw ang cellphone ng lalaki. Ano ba problema mo, insan? Tanong ni Troy kay Marlo. Wala akong problema, pero yung kaibigan mong Koreano meron. Hindi mo ba alam na kinulong namin sa kaninang umaga? Natawa si Troy sa sinabi ng kanyang insan. Akala niya kasi ay nagbibiro lamang yon. Pinagsasabi mo, bakit nyo na may kukulong wala lamang ginagawa yung tao? Napailing na lamang si Marlo. Kaka-online games mo yan kaya pati balita sa social media wala kang alam. Eto, tingnan mo. Wika ni Marlo at pinakita ang nasa screen ng kanyang cellphone. Nanlaki ang mata ni Troy nang mabasa yon. Hindi siya makapaniwala. Teka, si Daewon? Serial killer? Paano papatay yun Napakaduwag nga nun. Pagtataka ni Troy. Troy, kahit matagal mo na siyang nakakasama, hindi mo siya kilala ng lubusan.
Ayon sa investigation team namin wanted sa Korea si Daewon Kim. Pinatay niya ang nanay niya at ang 11 pang babae. Siya pala yung Koreano na tinutukoy sa report namin 2 years ago. Paliwanag ni Marlo. Bakit naman niya gagawin yun? Yung nanay kasi ni Daewon ay ginagawa siyang parausan. Kung ano-anong bagay ang pinapasok sa puwet niya para lang maging satisfied yung nanay niya. May depresya ang nanay niya. Sakit na ng nanay niya ang ganunin ng anak niya. Kaya yun, dahil sa trauma, napatay ni Daewon ang nanay niya. Mula noon lahat ng babae na may nakikitaan niyang kahawig ng nanay niya, sa kilos man o sa ugali, ayun, pinapatay na niya. Sayang nga kasi nung after 2 years nang nandito siya, gumaling na raw si Daewon. Wala na sa utak niya yung pumatay ng babae. Pero base sa salaysay niya kanina, na-trigger ulit yung pagiging serial killer niya nang dahil sa ginagawa ng mga babae sa kanya at nitong si Fiona. Halos gumuho ang mundo ni Troy noong mga sandaling yon. Hindi niya inakala na ganun pala talaga ang tunay na katauhan ng lalaking tinuring niyang best friend. Napaupo na lamang siya sa tapat ng pinto at pinanghinaan. Nung hapon din na yon ay naisipan ni Troy na dalawin si Daewon. Ngunit hindi yon makausap ng maayos. Takot na takot si Daewon sa loob ng kulungan na parabang bata na naliligaw. Naiyak na lamang si Troy dahil sa awa. Naisip niya kung hindi siguro siya nilapastangan ng sariling ina, hindi siguro siya magiging serial killer. Hindi siguro siya magiging masamang tao. Bago umalis si Troy ng istasyon ay may inabot ang isang pulis sa kanya na sulat. Galing daw yon kay Daewon. Nang basahin ni Troy ay hindi na niya napigilan ang sarili na mapaluha. Thank you, Troy, my best friend. Nilukot ni Troy ang papel at napabuntong hininga na lamang ng malalim. Alam niya na kahit na gano'n ang sinapit ng kanyang kaibigang Koreano, ramdam niya pa rin ang kabutihan sa loob nito. Naiintindihan niya na si Daewon ay isa lamang biktima ng masalimuot ng mundong ito. Wakas.